very much related sa mental health, yung gut health and muscle health. So, fix your gut, you fix your mental health. Fix your muscles, fix your mental health. Diba? So, the more na nakapag-exercise ka, may muscles ka, malabas na po lahat ng mga importance ng muscles nowadays. Hala nyo, it's all for vanity. Ito, may research, back up with research and science. It's good for mental health, sobrang ganda siya for longevity, for your function as you age. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Okay. Ano bang topic natin ngayon, Coach RG? Next topic is about mental health, Wow. Coach Louie. Diba? Daming unaware sa mga nangyayari sa kanilang mga pag-iisip nowadays, diba? And what are the causes of this? Diba? Napaka, common ng mga depression, anxiety, diba? At saka, paano ba natin pe-prevent yung Alzheimer's, diba? Yung decline ng ating mental health, diba? Pag-usapan na natin lahat yan, Coach Louie. So, simulan na natin to. Okay. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Alright. Coach Louie. So, mental health. So, paano ba natin simulan na ating kwentuhan about mental health? Siguro, himayin muna natin, ano ba ang mental health? Alam mo ba, itong isang doctor na na-encounter ko, si Dr. Daniel Amen, ang pinaka, niya talaga is, psychiatrist siya eh. Pero ang problema, binabash niya itong mga psychiatrist na, sabi niya, parang, hindi nila tinitingnan yung organ itself, yung brain. Diba? Na-encounter mo rin siya, diba? Siya yung nag-i-scan ng mga utak, diba? So, most mental health are actually caused by brain, disorders. So, dahil yung mga iba, yung sabi niya, yung mga therapy, I'm a fan of therapy, sabi, it works. Pero if you don't address the root of the problem itself, sabi niya, wala rin, hindi rin talaga gagana itong mga therapy na to. Kasi yung inaano niya ron, yung why na tanong eh. Bakit she behave like this? O, bakit ganito yung kanyang, meron siyang psychosis? Bakit nagkakaganito? Bakit hindi yung, kasi sa mga psychiatrists or psychologists, ang ginagawa, ginagamot, binibigyan ng gamot, di ba? So, to calm, to relax. Pero, hindi ina-address kung ano ba yung root cause. Oo nga. Di ba? Dito sa scan na ginagawa niya. Saka nagulat ako eh, Coach Louie, talagang eye-opener din talaga siya. Oo, totoo. Kita mo, nag-scan siya ng mga utak na yung mga dead cells, mga infarcts ng mga utak, nakikita niya. Kaya pala, ito yung mga nagko-cost ng memory loss or yung mga behavioral changes, ganyan. Diba? So, ito meron nga siya introduce na yung risk factors na mnemonic, yung bright minds, di ba? So, bright minds, isa-isahin natin, ano ba yung bright minds na yun? Ito yung mga risk factor for memory loss, for Alzheimer's, di ba? Future, Alzheimer's. So, number one is letter B. Ano ba yung blood flow? Blood flow. Ito yung mga causes or ito na rin yung ating pwedeng i-address na solusyonan, di ba? So, sabi nila, blood flow, very common, di ba? Na sa mga tao nowadays na merong blood flow problem. Sabi nga nila, 'di ba, yung ED, ED, yes. Erectile dysfunction is like 40% of 40 years old nowadays have ED. So these are signs of blood flow. Nitric oxide, wala nang lacking in blood flow, 'di ba? So 40% of 40 years old, 50% of 50 years old, 60% of 60 years old, ganun daw yan. 70% of 70 years old may ED. So yan, isang sign na po yan mga kababayan na you are lacking in blood flow. So hindi na ganun ka ganda yung daloy ng dugo papunta sa mga organs, ganyan. May mga na-encounter pa nga ako, sabi nila, ang pinaka biggest sign na maganda yung circulation mo is maganda yung paa mo, saka yung daliri mo. Kasi ito yung distal, di ba? Pinaka dulo na parts. That means, kapag medyo pinkish pa yan, paa mo, tsaka yung mga daliri mo, that means hanggang doon, nakakapag-supply ka pa ng dugo. Sabi nila, kunwari 30 ka pa lang, pero mukha ng pang 60 years old yung paa mo, Coach Louie, medyo mag-worry ka. Sabi nila, yung grayish na pati kuko mo, pati yung mga kuko mo, that means, hindi na siya pinkish, di ba? Hindi na siya dinadaluyan ng dugo. Kaya blood flow is very important, di ba?
So what more yung utak mo? Yung utak mo, Oo. it requires a lot of oxygen, a lot of glucose, di ba? A lot of energy. Kaya pag kinulang ng blood flow yan, magkakaroon ka ng mga spots dyan na mamamatay na mga area. Yung infarcts, di ba? Merong myocardial infarction, di ba? Yung mga namamatay na part ng puso. Oo. Meron din ganun, mga spots sa utak. So, these are causing a lot of mental issues. Kala nyo ba ang mental issues ang nagkakos lang yan is mga trauma, mga ano? Hindi. In general, a lot of people are experiencing mental issues like depression, yung mga anxiety, dahil meron siyang physiologic or pathologic na Issue sa brain. issue sa utak. Bakit ganito? Una-una, kinulang pala ng blood flow. So discuss natin yung bright minds, no? Tapos yung number 2 is yung R, di ba? Which is, ano ba yung R? Coach Louie? Is retirement and aging, sabi niya. So, may sinabi si Dr. Amen na, when you stop learning, your brain starts dying. So, very important pala, Coach Louie, ang learning, di ba? Kaya, sabi nila, yung simple as yung playing table tennis is very beneficial for cerebellar cells growth. Yung cerebellum mo, di ba? Yan yung cerebellum mo, yan yung or coordination, di ba? Siya yung responsible for coordination. So kapag table tennis kayong eye and arms hand connection and leg coordination, di ba? Challenges your brain, which causes growth on those cells. So, the good news is, kahit na may mga lesions na kayo sa brain, sabi niya, it can be better. It can be fixed. Sabi niya, yun yung good news. So, kahit na may tama na yung utak niyo na yan, sabi nga nila, dami naman yan. Maraming cells ng utak mo Pwede mo pa rin siyang itama, ayusin. Regrow. Alagaan mo na lang siya. Parang ganun. Pag alam mo nang may risk ka, for example, you experience head trauma, mga ganyan, alagaan mo na siya. Alagaan mo na. So, yun, coordination. Ikaw, Coach Louie, nagpapa-coordination mo ba sa mga very important din yung coordination. Kasi hindi lamang yun doon sa new learning. So yun yung reaction mo, connected dyan, brain, spine, di ba? Sa akin naman, siguro, ang ginagawa ko dati, sa mga elder clients ko, yung mas mga senior clients, yung ball catching, ano ko yung coordination, reaction nila. Pero mapapansin mo, kapag trinain mo talaga, ang bilis ng ang bilis ng improvement. Yung una, hindi masalo tumatawa pa sa bakit ka masalo, di ba? Pero kapag lagi mong ginagawa, yung mind, hands, yung reaction, natutuwa sila. Ikaw, Coach Louie, ano yung self-practices mo? About learning. Mga ginagawa mo sa sarili mo para ma-prevent mo yung decline? Sa akin, basa, gano'n? Or? Books, sleep talaga, very important. Nutrition. Sa learning lang. Sa learning, ayun, yun nga, lagi nabasa. Tapos, lagi kang, basta, siguro nga sa akin, kasi dati akong teacher, I always want to learn. So, gusto ko mayroon ako laging, everyday dapat laging may something new na pinag-aaralan ako. Coach Louie, mahilig din ako sa tama. Mahilig ako pag di ko alam to, hahanapin ko, ano ba to? Research mo siya Kaya mahilig ako magbasa ng ganyan, mahilig akong mang-alam ng ng mga hindi ko alam. Kaya yun, continuous din yung learning. Tapos mahilig din ako sa mga coordination, like guitar. Guitar is probably good, okay, di ba? Kasi refined movement yan di ba? Playing maganda music, di ba? Yan, di ba? Practice din for the brain or any type of coordination. Kaya gusto nahilig ako sa boxing, Coach Louie, kasi maraming coordination yan di ba? Yung mga 1, 2, 1, 2, 3. Alam mo, Coach Sargi, madagdag ko lang, yung pagtuturo natin ng boxing sa client, very important siya Kasi nga, yung brain nila, dahil stress sa trabaho, nafo-focus sila. Kasi pag binigyan mo ng combination, hindi pwedeng mag-iisip sila. Hindi pwedeng, focus ka dito. Focus ka rito. So, nakakatuwa na, eto nga, yung relationship sa ating dinidiscuss, yung boxing na tinuturo natin, ay napakagandang coordination. Learning kasi yun sa kanila Diba? So yeah, very important po. Once you stop learning, your brain starts dying. So never stop learning po. So yung keep your brain working. Diba? Magbasa kayo. Sa mga seniors natin, Coach RJ sa Pilipinas, yung paglalaro ng chess, yung kung ano-anong mga laro. Dama, perdiga. Diba? So, nandun tayo sa Bright, di ba? Bright Minds. B is blood flow, R is retirement.
and aging. I is inflammation. So, chronic inflammation. Yung mga, ano ba yung mga inflammation, di ba? Pinag-aralan natin, pinag-usapan na natin kanina yan eh. Visceral fats, di ba? Nagkakos na big time. Nagkakos ng inflammation. Chronic, ang pinag-uusapan natin, yung talagang lagi ka na lang lagi ka na lang inflamed. Kasi ang inflammation is parang a sign of healing. So, okay lang kung acute yung minsanan lang. Pero pag tumagal. For example, exposed ka rin sa mga inflammatory agent like toxins. Processed food, Processed food. Processed food is eating a diet of fast food and processed food is pro-inflammatory. Sabi nila. So, tsaka having low omega-3 levels or high C-reactive protein levels in the blood are indicators of high inflammation. So, kapag mababa yung omega-3, so dapat, tsaka pag mataas omega-6 pala. Kung mataas ang omega-6 mo, sigurado inflamed ka. So, you wear your health in your faces, sabi ni Dr. Shan Umara. Kapag medyo puffy yung face mo, ganyan, inflamed ka. Makikita mo yung, that means may nangyayari na masama sa katawan mo. Yun mo makikita yan. Kapag, ako actually, na-experience ko to weekly. Every time, doon ako sa major binge eating, cheat day ko, Monday, automatic, papi yung mukha mo. Talagang inflamed. Pero once na nag-exercise na ako, tapos yun, makikita, maya, umiihi ako. Balik na naman. Chisel na naman yung mukha mo. Balik na naman. Okay. Letter G. So, bright minds, no? I is for inflammation. G is for genetics. Okay. So, yun. Siyempre, hindi natin pwedeng tanggalin yung genetics. Sabi nga, 25% lang yung genetics, di ba? Yan yung naglo-load nung gun. Pero yung epigenetics, that's when you pull the trigger. Diba? How you live your life, sabi nila. Pero siyempre, kapag meron kang sa pamilya mo na may Alzheimer's, meron kang sa pamilya mo na ganito, na may psychotic disorders, ganyan. Malaki yung chance mo. Kaya dapat talaga. Hindi malaki, may chance ka. May chance ka. Oh, ibig sabihin, kung hindi mo i-correct yung lifestyle, pamumuhay mo, ang laki ng chance mo na susunod ka talaga sa kanila. Baga, andun na yung bala eh. Pinul mo pa yung trigger. Di ba? Yun na yun. Genetics, kumbaga, nandiyan na, naka-load na yung gun, no? Di ba? So, tama. Kailangan, but the good news is, it doesn't dictate, your genetic doesn't dictate what will happen to you. Hindi ka naman, not necessarily magkaroon ka ng Alzheimer's dahil may Alzheimer's yung lolo mo. Di ba? Pero pag maayos ka naman ng buhay, nag-exercise ka, nag-ano ka. Di ba? So, mamaya, bigay din tayo ng mga paano ma-prevent. Prevention. Diba? Prevention. So, ito muna, discuss natin yung mga major causes, di ba? O yung, ano ba yung risk na factors for memory loss. So, G is genetics. H, ito, very important, Coach Louie, head trauma. Tapos medyo na, understatement talaga to. Hindi nila masyado na, sabi nila, yung minor trauma, kahit minor trauma lang, may effect eh. May effect, Coach Louie. So, yung mga boksingero natin, naawa ko sa nila, Coach Louie, dahil sa umpisa baka kaya-kaya pa nila. Pero later on, pwedeng magkaroon ng effect. Nagkaedad. Tingnan mo si Muhammad Ali, di ba? Parkinson's. At saka marami na tayo nakita mga boxer, di ba? Head trauma yan eh. Meron tayong boxer lately lang na namatay sa Indonesia ba yun? Sa ano? O sa Pilipinas. Natamaan siya ng sipas, nasuntok yata sa ulo. Kasi ang masama dyan, yung hindi ka nga mamatay, pero unti-unti ka namang di ba? Unti-unti naman sinisira yung personality mo. Ito nga, sabi nga si Dr. Ahmed, sabi niya, I'm a Catholic, I'm a believer, sabi niya gano'n, I know what's good and bad, sabi niya, I used to believe in free will, sabi niya. Pero sa dami daw ng iniskanya na utak, sabi niya, I no longer believe in free will. Sabi niya gano'n, it's not 100% free will. Sabi niya, kapag normal ka, 80% free will lang yan, dahil may mga konting talagang lesions sa utak mo na talagang nagsasuggest na kung anong gagawin mo. Yung nangyari nga sa ano niya, di ba? Sa pamangkin niya, Coach Arde. Share mo nga sa pamangkin. Yung sa pamangkin niya, bigla na lang naging parang naging freak na lang siya, nananakit. Tapos may sinaktan siyang bata, tapos pinatawag siya nung kapatid niya. Hindi pala, sabi ng kapatid niya, tulungan mo nga yung pamangkin mo at bakit nagiging ganito yung behavior niya. So nagtaka siya kasi itong inaanak niya yung batang yun eh. Napakabait ng batang to, bakit bigla na lang na ganun yung behavior?
So, ang ginawa niya, pinapunta niya doon sa clinic niya. In-scan niya. In-scan niya ngayon. Alam mo kung ano yung na-find out, Coach Ardy? Meron siyang tumor sa brain niya. Diba? Kasi tinanong niya, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan. Sabi niya, ayaw ko, uncle. Bigla na lang ganito, parang gusto kong pumatay. Sabi niya. Diba? Gusto niyang pumatay. Eye-opener din to sa akin, Coach Louie. Kala mo yung mga ibang tao na ano lang pala, yung ganyan lang talaga yung ugali nila, masama lang ugali nila. Hindi. Yung mga, di ba nag-scan siya ng mga murderers? Yun, sa mga kulungan. Ang dami daw niyang in-scan ng mga criminals, mga murderers, ganyan. Sira-sira yung ano ng utak. Either merong problema sa blood flow, either merong intoxication, mga drugs. Siyempre, diba, drugs, or either merong mold, poisoning, iba-iba maraming causes kung bakit nasisira yung brain So, or maybe sa lifestyle nila, or pwede na sa stress. Sa stress, ganyan, nasisira din yung utak dahil sa stress, sa cortisol, di ba? So yan, very much related pala itong mental health to sa brain health itself. Sa function. Kaya dapat talaga makita mo muna yung ano ba nangyari sa utak, ano ba yung solusyon, ano ba yung ano, di ba? So tapusin natin yung kwento ng Coach RG. So ang ginawa, inoperahan inalis yung tumor sa brain. Biglang naging okay yung bata. Diba? Hanggang nakatapos ng koleyo, may asawa na, may pamilya. Diba? Imaginein mo yun na meron palang taong gano'n na hindi natin alam na kaya niya nagawa yung ganyang behavior. Dahil meron siyang tumor sa brain. Depress yung or reasoning niya. Hindi lang tumor, o kung baka may ganito, may ibang dahil sa droga, dahil sa ano. Diba? Drugs talaga. Diba? Ito nga, iniisa-isa natin. Diba? Yung blood flow, genetics, diba? Inflammation, may chronic inflammation na pala, yung utak, ganyan, or yan, dahil sa lifestyle. So yun, H is for head trauma. Kaya very important ang head trauma, kahit daw yung mga minor trauma. Later on sa buhay natin, nagkakaroon ng effect. So watch out for those po. Lalo na sa mga bata. Oo, sa mga bata, or yung mga full contact sports, mga football player. Kasi gumawa siya ng research about dito sa mga football. Di ba yung yung football, American football na movie? Siya ang siya sa mga consultant. Tama. Siya yung naging doon. Sa ano bang movie yan? Concussion. Movie na yan. Maganda yun. Movie na yan. Na find out nila na marami nababaliw na o nagkakaroon ng sakit ng mga players dahil doon. Hindi nila alam na yung pala yung cause yung headbutting. So kapag meron na kayong ganun na experience, you can still change it, sabi niya. It can be better, sabi nga niya. Alagaan nyo lang yung utak. Which is later, we're gonna discuss yung kung paano nyo alagaan yung utak nyo, di ba? So, letter T is toxins. So, Coach Louie, ito marami to. Yan, mga alcohol, marijuana, ano pa ba, yung mga iba-ibang klaseng droga, mga solvent, nakakasira din ng brain tissues yan, brain cells, di ba? Mold. Yan. May isang pamilya, Coach Louie, na napakinggan ko rin na siya, ang daming sakit na tumama sa kanya. Maayos yung, patas lahat sila, pamilya, yung isa niyang daughter, talagang bigla na lang nag-iiyak, ganyan. Mula nung lumipat sila sa isang bahay. Tapos siya, talagang on the verge of, divorcing, dahil nga, nasiraan siya ng bait Ayos yung relationship niya pumangit, gusto niya na mag-retire, mag-resign, ganyan. Tapos hanggang sa nagpa-assess siya sa isang doktor, yung neurotoxins test. Yun. Hanggang sa nag-investigate yung mga tapos meron sa loob ng wall nila, nakita nila yung mga black molds na sobrang yung pala, matagal na panahon na nagli-leak yung doon. Pagkakamali lang ng construction. Hindi nila sinil mabuti. Construction, imagine. Ngayon, tumagal yung leak na yun. Nagform ng black molds. Yung black molds pala na yun, nagkakos ng mental disorder niya. Pag nasinghot mo yun, di ba? Hanggang sa natanggal yun. Buong pamilya, naapektuhan. Naayos lahat sila. Ayos lahat. Imagine yun. It affects mental health talagang severely. Dahil sa mga toxins yan. Si Dr. Mark Hyman. Nagkaroon din ng mold poisoning yan sa China nung time na talagang doon siya nahilig sa functional medicine. Ayusin yung sarili niya. Mold poisoning. So toxins, sa T, bright mind. So ulitin natin yung bright. B is for blood flow, R is for retirement.
Yan, yung stop learning. I is for inflammation, G is for genetics, H is for head trauma, T is for toxin. Okay, sa minds tayo. M is for mental health. Mental health, ito na yung sinasabi natin kanina na yung mental health issues. Meron kang depression, bipolar, disorders, schizophrenia, ADD, ADHD, di ba? Yung mga ganyan ka, so may risk ka talaga for memory loss, for ano, di ba? Ano ka na rin, or meron kang mga PTSD, post-traumatic disorders, ganyan. Chronic stress, yan yung mga ano dyan, nakabilang dyan sa M, mental health. I is for immune system problems. So, yung mga may problema sa mababa yung immune system, di ba? Naapektuhan din yung brain. Diba? Baba immunity. So, ayan, no? When your immune system isn't functioning optimally, you may be more vulnerable to autoimmune disorders and infections. Oh, di ba? Ayan, which can increase your risk for brain fog and memory loss. Okay, N is neurohormone issues. Ito, hormones na to. Mga may thyroid problem, mga estrogen, ganyan, and testosterone imbalances, ganyan. Tapos, mabanggit ko lang, Coach RG, kasi yun na-experience ko sa mga client ko, itong imbalance ng hormone. Minsan yung kliyente ko sabi niya, minsan gusto kong umiyak. Diba? Sabi niya, para ako nababaliw, sabi niya, di ba? Sabi ko sa kanya, you have to see the doctor. Kasi nga, she's 56. For sure ako na yun, babae. Meron kang issue sa, sa hormonal imbalances. Which is true. Nung nagpa-check up siya, sabi niya, tao makakaluwi. So, yung mga babae, actually, hindi lamang sa babae. Meron din sa mga lalaki, di ba? Nagiging emotional, di ba? Nagiging... pero mas madalas sa babae. Mas madalas sa babae. Oo. Sa menopausal. Bigla na lang iiyak. Baka isipin nyo na nababaliw kayo. Pa-check nyo po, baka may sa hormones yan. Diba? Isa rin yan sa mga risk for yan. Getting Alzheimer's, getting brain disorders. Letter D is diabetes. Ito, inimbentong word lang ng diabetes. So, combination siya ng diabetes and obesity. So, yan, basically, insulin resistance to di ba? Kapag meron kang insulin resistance, prone ka rin sa mga brain Kaya nga, di ba, yung sabi nila, yung Alzheimer's, then yung type 3 diabetes. Exactly, yun. Gandang point. Type 3 diabetes. Sugar, too much sugar. Alzheimer's. Umakyat na sa brain yung sugar. Kaya metabolic disorder. Tapos yung S, bright minds, no? Yung S is for sleep. Yan, underrated din yan. Of course, sabi nga natin, kapag natutulog ka, yan yung diyan dumating mga cleaners, recovery. Utak mo. Doon nililinisan yung utak mo. So, don't underestimate your sleep. Very important to sleep. So yun, Coach Louie, paano ba natin ma-improve? Kasi nga, siguro, pag nandyan na. Pag nandyan na. Ito yung isa sa hindi gaano pinapansin at pinag-uusapan, itong mental health. Ito yung pag tumanda ka, actually, minsan, yung iba hindi pa tumatanda. Nagkakaroon ka na nag-start sa brain fog. So, hindi natin maasadang pinapansin yung brain natin kasi akala natin ganyan lang yan. Pero, napaka-importante pala siya. Kasi pag dumating na tayo ng 60, 65, 70, imagine mo, mawalan ka na ng, sabi nga ni, si Dr. Hyman yata ang nagsabi nun, na kapag naputulan ka ng kamay, luwi ka pa rin. Naputulan ka ng paa, luwi ka pa rin. Pero kapag nawala na yung brain mo, hindi ka na matatawag na luwi, di ba? Kumbaga, wala ka na sa mundo. Kumbaga, hindi ka na kilala, di ba? Wala ka nang kilala sa mundo. So, bakit importante na pinag-uusapan natin to? Para ma-prevent natin to. Mental health na to. So, ways to prevent it. First, nutrition. Very important. So, whole food. Iwasan natin yung too much carbohydrates, di ba? Tama. Ako kasi, meron ng sugar, processed lately, food. may napakinggan din ako si Dr. Sino ba to? Got his name nakalimutan. Very popular itong doctor na to Psychiatrist, psychology, rin siya. Basta, ang specialty niya sa brain din talaga. Ketogenic diet, Coach Louie. Sobrang effective, nung una, siya mismo naka-experience. Na meron siyang depression, anxiety, ayan, dahil ang lungkot ng buhay niya Talagang bago siya, nung kabataan niya, ang lungkot ng buhay niya. Nagkasakit siya, tapos meron siyang metabolic disorder din. Noong time na yon, talagang type 2 diabetes, siya, tapos sobrang bagsak ang mental health. Pero top student siya sa medicine. Tapos,
Yun, ang ginawa niya, inayos niya metabolic health lang niya. Nag-ano siya, parang Atkins diet. Atkins noong mga panahon na yan. Noong panahon na yun, zero carb. Pero minodify niya ng konti. Parang South Beach Atkins daw. May konting mga gulay-gulay. Ganyan. So, unti-unting gumanda yung pag-iisip niya. Diba? Tapos, hanggang later on, nag-research hanggang sa, sa, in-experiment niya sa mga ibang pasyente niya. Meron daw isang pasyente na, schizophrenic. As in, grabe yung schizophrenia niya. Hindi siya lumalabas. Dahil, akala niya may papatay daw sa kanya, ganyan. Tapos, ang dami raw, may mga feeling niya, marami siyang kaaway na gustong, or may mga UFO na invade sa mag-invade sa kanya. Ang daming hallucination. Sobrang grabe. Tapos, lagi ang sinasabi sa sarili niya, I'm a loser, ganyan. I won't have a good girlfriend kasi I'm obese, sabi niya, and I have a mental disorder. Pero hindi pa niya tanggap yung meron siyang schizophrenia. Hindi niya sinasabi yung Tapos yun, meron pa naman siyang kahit pa paano pag-iisip. Humingi siya ng tulong kay doctor, mamaya, research ko pa, nakalimutan. Very, sikat na doctor to. Hanggang sa yun nga, nagpatulong siya sa kanya. Ang goal lang niya is gusto lang niya mag-lose ng weight. Mag-lose lang ng weight muna. Kasi sabi niya, parang naman magka-girlfriend man lang daw siya. Parang narinig ko na yung story na yan. In-incorporate niya yung ketogenic diet. Na ito nga, very low carb, ganyan. Tapos, tinetest niya yung ketones. Kung ano ba siya, nagko-comply ba siya dito sa diet na to. So far, so good. Hanggang dumating yung point na nag-lose daw sila ng 100 pounds. Kasi nasa 360 pounds siya. Ganun, obese eh. So, nag-lose na sila. Tapos unti-unti na nagbabago na yung personality. Tapos sabi niya, Doc, alam mo ba yung mga dati kong naririnig na parang feeling ko, parang wala na, hindi ko na sila naririnig. Saka Doc, alam mo, sa totoo lang, parang may schizophrenia nga ako dati. Sabi nga, pero parang wala na. Tinanggap na niya na may schizophrenia siya. Pero ngayon parang wala na, tahimik na. Tapos ngayon, nagkapamilya na siya. Kompleto na talaga, nagawa na niya lahat ng Imagine just fixing the diet. Diba? Tanggalin yung mga sugar, tinanggal lahat ng carbs. Inaayos muna yung metabolism. Sabi ko sa'yo, ang ketogenic diet still has a function in fixing your metabolic flexibility. Ngayon, kapag okay ka na, doon ka na kumain ng carbs ulit. You have to go back to your... Ako, ngayon, nagka-carbs ako kasi for performance purposes. Diba? Gusto ko malakas ang buhat ko. Pero yung ketogenic diet is so good for mental health for sure. Diba? Saka napakaganda niya sa lalo na pag-weight loss. Diba? You want i-fix yung metabolism, gusto mo ng good result in 2 to 3 months. Makita mo yung result. Diba? Kasi, ang pinaka principle niyan is you're teaching your body to use your reserves. Diba? Yung fats as a source of energy. Kasi saan ba yung galing ang ketones? Sa taba, diba? Sa fat. Nalus na natin yung yung pinaka, yung ability, di ba? Nalus na natin yung ability to use fats as a source of energy. Hinahanap ko yung puro diesel na lang tayo. Kita lang diesel ginagamit. Diba? Ito, si Chris Palmer, Dr. Chris Palmer. Very, very popular na mental health doctor. Very popular mental health doctor. So, yun. Nutrition. Ako madagdag ko lang kung Louie. Sabi nila, very much related sa mental health, yung gut health and muscle health. So, fix your gut, you fix your mental health. Fix your muscles, fix your mental health. Diba? So, the more na nakakapag-exercise ka, may muscles ka, yung muscles talaga is very important nowadays. Crucial siya. Para sobrang napaka-importante niya, lumalabas na po lahat ng mga importance ng muscles nowadays. Akala nyo is all for vanity. Ito, may research, back up with research and science. It's good for mental health, sobrang ganda for longevity, for your function as you age, diba? So, pag inalagaan nyo yung muscles nyo, the more na mas maganda yung pag-iisip nyo hanggang sa pagtanda. Memory, hindi kayo magkakaroon ng memory loss, ganyan. Tsaka well-preserved kayo hanggang sa pagtanda. Very important muscle.
Pangalawa, yung gut, yung gut, Coach Louie, fix your gut. Microbiome natin. Ano yan, minsan yan ang nag-iisip sa inyo, para sa inyo. Oo, totoo. Ano nyo, yung gut nyo, di ba? Yan ang nag-iisip para sa inyo. Kala nyo kayo yung gumagawa. Kayo lang, para lang kayong robot na kinokontrol ng mga microbiome nyo. Totoo. Di ba? Dahil meron kang mga dysbiosis, mas maraming bad microbiomes kaysa sa good. Yung pala, ayun, naapektuhan na yung ugali nyo. May ganun Totoo. Diba? Meron nga isang microbiome before na topic, di ba? Pinag-usapan natin si Dr. David, na sinasabi niya, yung isang Lactobacilli reuteri, di ba? Which is yung kapag, nung nire-introduce nila, na-repopulate nila dun sa isang mga tao, talagang gumanda yung mood, pati love. Happy hormones. Talagang hindi hormone, microbiome. It's talagang binago yung personality ng isang tao dahil na-introduce yung yung nawala na microbiome sa katawan, di ba? Matagal na-extinct na. So, yun. So, gut and muscles are very important. So, what else? Coach Louie, for mental health, ano pang pwede natin? Yung mabalik tayo sa nutrition, Coach RG, we have to take omega-3. Omega-3 is very important kasi nga, di ba? Ang brain natin is made of fat, di ba? O nga, sabi nga ni Dr. Daniel Amen, kahit na may lesions ka pa, kunwari, nagkaroon ka ng mga major accident ng bata ka, or accident, na trauma yung utak mo, or nahulog ka, it can be better. Maayos mo pa by doing these steps. Yan, tama. Omega-3 is very important kasi ano ba structure ng utak is fat, di ba? Fat. Good. Yeah. Nutrition, water is very important. Water is also very important. We have to hydrate. So, sa nutrition, low carb, kung gusto nyo maayos. Low carb. Yan, start, accessing. Accessing your ketones. And then, whole food. Tapos, fix your gut. That means, eat a lot of fibrous food, di ba? Sabi nila, both soluble and insoluble fibers. Ano ba yung insoluble? Yun yung mga seeds, chia seeds, mga yan. Tapos yung soluble, yan yung mga greens, di ba? Green and leafy na vegetables. Mga chia seeds, very important din daw for your microbiome. Very important for your microbiome. So, fix your gut. Fermented food. Oh, yan. Fermented food is very important. Para mag-repopulate kayo ulit ng mga microbiome sa gut. Ayan si Chris Palmer, MD, a board-certified psychiatrist and assistant professor of psychiatry at Harvard Medical School. Si Dr. Chris Palmer, pala yung nagkwento. Talagang, ang advocacy niya nasa low-carb, ketogenic diet. Kailangan lang daw, ma-activate mo yung ketosis. Pwede ka na mag-activate ng ketosis through fasting. Coach Louie, may narinig na rin akong kwento niyan Kay Mark Hyman din, kay Dr. Mark Hyman, na merong isang tao, depressed. Sabi niya, I decided to kill myself. Sabi niya, ang gagawin ko, hindi ako kakain. Hanggang mamatay ako. Tapos napansin na lang daw niya, after 3 days, hindi siya kumakain, gumaganda yung mood niya. Ayoko nang mamatay. Sabi niya, hindi, totoo. Ito yung kwento ni Dr. Mark Hyman, natawa nga ako. So fasting is apparently good for mental health as well. Di ba? Kasi nga, i-activate niya yung ketones Di ba? Nag-undergo ka rin ng ketosis sa fasting Ang taas nga ng ketosis sa fasting. Sabi nga niya, mas mataas pa daw ang ketosis sa fasting kumpara sa ketogenic diet. Pero mas mataas pa kapag sinabayan mo pa ng exercise. Exercise double whammy. Double whammy, exactly. Yan ang pag sinabayan mo, ketosis. I decided to kill myself. Di ako kakain hanggang mamatay ako. Hanggang sa na-realize niya, after 3 days, gumaganda yung mood niya. Ayoko nang mamatay. Sarap pala mabuhay. Siguro yung brain fog na inabot ng brain niya ron. Kasi nga sa too much sugar, carbohydrates sa brain niya, di ba? Iwasan natin yan, Coach Louie, di ba? It's a killer of brain cells din yan. Yung processed food and sugar. And alcohol pala. Oh my God. Alcohol. And drugs. Oo nga, and drugs. So yun nga, dun sa Bright Solutions natin, siguro mag-ano tayo dun sa Bright Solutions, Coach Louie. Mag-ano tayo dyan, para dun tayo kumuha ng mga solusyon. So improve natin yung una, yung blood flow. Improve natin yung blood flow. How do you improve blood flow to the brain? Exercise. Brain, all over the body. General blood flow, di ba? Exercise, kumain ka ng good fat, like proper nutrition. Omega-3, ano pa ba? For blood flow, or nitric oxide, yung mga rich in nitric oxide na pagkain, like beetroots. What else?
Yeah, tama, proper diet yung kanina. Basta yun, exercise. Tapos yung para ma-prevent yan, yung keep learning also. Yung Yun. retirement, di ba? Learning. Yun yung naging issue ngayon sa Pilipinas. Pag, actually, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. natin yan. Pag nag-retire na, wala na. Matanda na si Lolo. Matanda na ako, matanda na si Lolo. Dahan-dahan ng, no. Retire. Wag po tayo mag-retire sa new learning. Dapat meron kayong new learning. Meron kayong bagong pinagkakaabalahan. Bagong hobby, di ba? Life begins at 60 or 65. Yan lagi yung sinasabi sa kliyente ko. Tama. So yun. Huwag tayo mag-retire sa utak po. Physically, pwede rin naman ng konting bawas ng physical activity, pero keep learning. Keep learning. It's very important for preservation of your mind, your brain. At mabanggit ko lang, Coach RG, kasi yung marami ngayon sa mga seniors natin, they're learning from panunood na lang ng YouTube o hindi siya advisable. Ang mangyayari niyan, hindi pa kayo makakatulog kung lagi kayo nanonood ng mga YouTube o ng iPad nyo. Learning through skills. Develop new skills, di ba? Develop new skills. New skills. Ako, yung pagigitara ko, hindi ko titigilan yan hanggang sa talaga. Kasi magandang, brain exercise din, di ba? Coordination, yung mga refined movements. Diba? Yung playing music, di ba? Nandun yan sa natin, diniscuss natin, itong centenarian. Di ba? Sa Japan, they still, hundreds still playing good music. Imagine, At 100, ako rin, gusto ko rin ganun. Hanggang sa pagtanda, nakakapag, pa rin ako. Gitara pa rin ako, ganyan. Kung kaya ko nga matuto pa ng bagong instrument di ba? Piano, di ba? Di ba? Coordination, napakahirap. Minsan nga, pag nag-aaral ako ng bagong kanta, ang hirap pa, sabi ko. Na-challenge na may utak ko, sabi ko. So, yun. Next natin is inflammation. Reduce inflammation. So, yung visceral fat po, tanggalin natin. Paano? Doon sa last topic natin about visceral fat. Yun. Tanggalin natin siya through fix your tanggalin ng processed food, tanggalin ng alcohol, sleep well, manage your stress, at saka yung long duration type of cardio, tanggalin din, manage your physical, huwag masyadong over-exercise, ganyan. So, yun. What else? Head trauma, hindi natin maano yan. Pag dati ka na may head trauma, toxins, Coach Louie, di ba? Pwede natin prevent yan. Pwede natin yan. Yung mga be aware of your surroundings. Exactly. Yung mga, mga gamit na ginagamit yung skincare, ganyan. As natural as possible. Ako nga ngayon, ginagamit ko ngayon coconut oil. mga parabens. Ano ba yung sabi nila 60% of lipsticks nowadays sa women sa babae has lead. 60% of lipstick sold sa mga babae nowadays has lead. Lead, di ba? Very bad for the brain. Ang lead poisoning. Sabi nga, kiss of death. Sabi nga, kiss of death. Kiss of death. Saka yung mga mold na yan. Be aware of your surroundings. Ako yung dati kong natirhan dyan, Coach Louie, na bahay. Punong-puno ng mold. Kaya sabi ko, nag-decide ako after a few months, sabi ko, very unhealthy to, sabi ko. Lumipat ako. Saka kita ko na yung mga tao doon, ang susungit Sabi ko, baka iba na nagko-control sa kanila, yung mold na. Yung mold na, hindi na remote control. Pero totoo, ang susungit. Diba? Toxic, pati yung mga GC group chat namin, very toxic. Sabi ko, ba't kaya ganito ugali? Kita ko, puro mold sa kwarto namin, sa kusina, molds. So, very bad for the health. Baka yung mga AC nyo, molds na yan. Kasi nga leaks yung mga leaks na ano yan yung mga ventilation Ano pa ba, Coach Louie, ang ating may sasuggest for, kwento ko lang, yung isa pa niyang kwento, na couple, Coach Louie, yung kwento ni Dr. Daniel Amen, sabi niya, isang couple, nagpa-marriage counseling, therapy. Sabi, F failed, you get a divorce. Sabi, get a divorce daw, sabi nung therapist. Sabi, hindi pwede to, hindi pwede. Sabi nung asawa, ayaw sumuko ng babae. Sabi, punta tayo dito kay Dr. Amen. Tapos kay Dr. Amen daw, pumunta sila. Interview sila. So, sabi niya, ano bang, iniskan yung utak nila. Yung babae, okay, wala. Maganda yung utak, maganda yung brain, condition yung utak niya. Yung lalaki, apparently, ang daming spots. Sabi niya, are you on drugs? Sabi niya gano'n.
No, sabi niya, I've never used drugs in my, sabi niya, are you in any form of baka ganyan, or medication? Sabi, hindi rin. Sabi, nagkaroon ka ba ng mga trauma ng bata? Hindi rin, hindi. Sabi, tapos tinanong niya yung babae. Sabi niya, was he always an asshole? Sabi ni, hindi, napakabait niya. Nung bago kami mag-asawa, napakabait niyang lalaki na yan. Sabi niya, he's very responsible. Kailan siya nag-start naging asshole? Sabi niya, mga 5 years ago. Sabi niya, so what do you do for a living? Sabi niya, I'm a furniture maker. Oh, yan. So you do drugs. Yes. Mga solvent pala. So sabi niya, tama nga ako, nagda-drugs ka nga. Sabi niya gano'n. Hindi niya alam, nasisingot niya pala yung totoo solvent. Na, yung pala yung nag-cost ng brain niya. Tapos yun, nag-resign siya. Naayos yung marriage nila. Imagine, gumanda yung ugali. Tapos naayos yung binigyan ng mga konting supplements for the brain, di ba? Siyempre, di ba, kasama yan, supplementation, nutrition. Inaayos. Tanggalin mo lang yung stimulus talaga eh. Tapos meron pang isa, nakwento rin niya, Coach Louie. Stress naman, very So, yung isang lalaki naman na dalawang beses siyang ni-revive. Ni-revive na talagang heart attack naman. Heart attack, ha? Dalawang beses siyang nabuhay ulit dahil sa sabi niya, paano kaya? How can I turn my life around? Sabi niya, yung pala, sabi niya, ano bang trabaho mo? Editor ako ng mga video editor ako. Sabi niya, do you like your job? No, I hate it. Sabi, I hate every single minute of it. Sobrang stress siya dahil ayaw niya yung trabaho niya eh. Talagang galit siya sa mundo dahil sa nature ng work niya. Sa nature ng work niya. Actually, sa pala to, nagkahalo-halo na sa visceral fat pala to. Sinek yung visceral fat niya, sobrang laki. Sa visceral fat pala to. Tapos yun, sobrang dami ng visceral fat. Actually, kasi nga, mamamatay na siya. Stress. Sa stress. Dahil sa stress, mamamatay na siya. Tapos sabi ng doktor, kung gusto mo pang mabuhay, mag-resign ka. Nag-resign siya. Tapos nag-exercise siya ng konti, nabago yung konti, yung yung mindset niya, nabago, umayos yung pag-iisip niya, hanggang sa ngayon, buhay siya, healthy siya, araw-araw nag-exercise siya. Naayos lahat. Just because of, yun lang ang solusyon niya, mag-resign. Pumili lang siya ng isang trabaho na mas... Kaya nga, importante din talaga that you should love what you do. Exactly. Di ba, naging topic natin before yan, yung you're dragging yourself towards the office. Hindi healthy yun. Hindi po healthy yan. Yan yung mga kwento na, sabi ko, wow ako pag pinapakinggan ko. Sabi, diba? Simple steps. Tapos mga fireman din daw. Very, very prone din sila sa brain lesions. Diba? They inhale. Lahat ng mga klaseng smoke galing sa mga nasusunog na furniture, susunog na lahat. Na nila eh. Kaya meron din ganong kwento na isang fireman na talagang after a few years of being a fireman, naging violente, nakit ng ganyan. So, kapag meron na tayong lesions, let's do something about it. Fix your gut, exercise, and build muscles. That will protect your brain. And fix your food, nutrition, inflammation. So, tanggalin ng mga visceral fat. Diba? Siguro it's an eye-opener din to para sa atin lahat, no? Na kung meron tayong mga kamag-anak na yung behavior nila nag-change, we have to find the root cause. Bakit sila nagiging ganito, di ba? Hindi yung i-condemn na lang natin sila. Di ba? Yan yung naisip ko. Bigla na lang ako nagkaroon ng eye-opener. Sabi, we don't have to blame bakit itong mga tao na ito, iba yung ugali. Meron pala silang mga pinagdadaanan na hindi natin alam. Diba? So, dapat maging aware tayo. Sana, sa mga nakakarinig itong ating di ba? Kapag may nararamdaman po kayo or talagang marami nagre-reklamo sa pag-uugali ninyo, baka may dapat kayong ayusin sa sarili nyong pag-iisip. Sa brain health, hindi po sa mental health. Hindi namin sinasabing nasisiraan kayo ng bait. Ang sinasabi namin ay baka meron kayong nasirang part ng utak nyo na umaapekto sa pag-iisip nyo. Diba? So, medyo nagbabago na yung attitude nyo. Tingnan nyo yung kinakain nyo. Totoo. Too much sugar. Diba? Kahit ako, diba? Sabi ko sa'yo, personally, na-experience ko rin yung depression right after nung bakasyon, bawat bakasyon. Kasi, ano ba yung kinain ko dun sa bakasyon? Puro junk.
Tapos ano ba yung pinagagawa ko doon? Uminom ako ng alcohol during my vacation. Pagbalik ko rito, ibang-iba yung pag-iisip ko. Magkaroon ka na ng brain fog, di ba? Oo, tsaka hindi ka depressed normal eh. mag-isip. Sabi ko, hindi ka talaga, ba't kaya ako nag-iisip ng ganito? Tapos after a while na nag-fix ako ng diet ko, after a while na nag-exercise na naman ako, kumanda na naman yung outlook ko. Hindi ko na naiisip na mag-isa ako dito, wala akong gusto ko na umuwi, ganyan. Tapos naglulungkot ako. Sabi niya, may sense ba yung pagtatrabaho ko rito? Lahat ng pumapasok sa isip mo eh. Dahil nga dun sa ginawa mo sa katawan mo. Dahil ginawa mo sa utak mo. Diba? Hindi lang sa taba, sa visceral fat, napupunta yung mga kinakain mo na yan. Sinisira rin yan yung brain cells mo. Totoo. Kaya nga, Coach RJ, di ba? Yung last week lang, kausap ko yung pinsan ko. Yung galing siya ng state na sa Pilipinas. Sabi niya, ano bang buhay dyan sa Dubai? Kasi napag-uusapan yung mga pamilya na mga nasirang pamilya. Sabi ko sa kanya, sa tagal ko na rito, masasabi ko, maraming sinirang pamilya ang Dubai. Ay, tama. Maraming sinirang pamilya ang Dubai. Bakit? Kasi nga maraming mga tukso dito. Saka hindi lang yan, Coach Ru, yung diversion nila napunta sa masasamang diversion. Oo. Unlike tayo, nag-exercise, nag-diet tayo, sila nag-iinom dito. Yun. Kaya ako nabanggit naman yung Coach Sarge. Kasi nga, hindi natin alam na kaya yung mga tao o yung mga kalalakihan, sabihin na natin, nadadiverge sila doon sa ibang maling pag-iisip dahil nga wala silang proper nutrition. Totoo yan. Yung hindi sila healthy. So yung brain, nagkaroon na ng brain fog, hindi natutulog, laging puyat. Laging puyat, tapos puro cellphone, laro, or social media. So, hindi na nag-iisip ng matino na maghanap ng ibang... Sana po, mapakinggan nyo itong aming usapan ngayon. Napakagandang eye-opener po. Ng ibang kandungan, di ba? Totoo. So, makabilang bahay. Diba? So, pwede nating masabi na mental health ang issue nun. Oo, totoo. Diba? Excuse din sila. It's not an excuse, pero it's excuse din sila kasi nagkaroon sila ng naipon Naipon yung mga toxins sa utak nila dahil depression. Sabi niya, malungkot ang buhay sa inom na lang ako. Kain na lang ako ng mga masasama. Sabi ko, magpupuyat na lang ako. Hanggang sa nabago na yung pagdidesisyon. Mababae na ako. Diba? Gano'n. Sabi, ayoko na magpadala sa Pilipinas. Sabi nga, sarili ko na lang yung pera ko. Diba? Mga ganun, maabot sa ganung point eh. Totoo. May mga ibang ganyan na may kakilala ako. Ngayon, Coach Louie, talagang pinabayaan na yung pamilya. Kaya hindi lamang sa mga kalalakihan, Coach RG. Pati sa babae. Pati sa mga babae. Dapat you have to exercise, eat healthy, sleep. 4 pillars of health. Di ba? Stress management. Para hindi kayo mahulog sa ibang maling desisyon, di ba, sa buhay. Kumbaga, ang utak natin, sabi nga ni Dr. Amen, hindi po 100% ang free will. 80% lang ang free will. Yung pagdi-decide, minsan, ang nagdi-decide sa atin is yung masamang utak natin. Talagang meron na siyang, may tama na yung utak, di ba? Literal na may tama yung utak. Di ba? Kasi nga minsan, di ba, pag iniisip mo, bakit na iniwan yung pamilya niya? Kasi kung titignan mo, hindi matinong pag-iisip yung Coach RJ, di ba? Pag nag-investigate masaya ng pamilya mo, di ba? Tapos, masaya kayo, may mga anak ka, may properties ka sa Pilipinas, nakaipon na kayo. Tapos one day, bigla ka na lang mambababae, hiwalayan mo yung asawa mo. Diba? Nag-investigate ka. Dahil sa lungkot, nag-try ng droga. Diba? Kaya nag-try ng Hindi na natutulog, depressed na. Totoo. Diba? Yung nutrition. Kaya importante. Lahat ng discuss natin ngayon, naipon. Di ba? Yun yung lahat ng causes na ipon na sa kanya hanggang sa bumigay na. Nag-decide na siya na ganito, dito na ako sa mali. Kaya nga, Coach Sargi, kung titingnan din natin, balik tayo sa Pilipinas. Observation ko lang naman. Yung mga kalalakihan na nasa Pilipinas na may asawa, bakit sila nang bababae? Siguro masabi ko, 90% niyan umiinom. Totoo yan, Coach Louie. Kasi may bisyo yan. Oo nga. Kasi kung walang bisyo yan, hindi yan mag-iisip na Yung brain niya, wala na. Hindi na siya normal mag-isip. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, Coach Louie, ako, ang pinakasikreto ko, bakit hanggang ngayon dito, di ba? Hanggang ngayon, maayos pa rin, intact pa rin family ko. Kasi mataas yung sense of responsibility ko, di ba? Yan yung motivation mo, di ba? Nag-iisip ako, bago ko gawin yan, may mga consequences yan. Masama yan. Naiisip mo pa yun. Pero sa mga iba na may brain lesions, hindi na nila naisip yung next na mangyayari. Wala na reasoning, di ba?
yung next step, di ba? Kaya, ang solution po is ayusin niyo po yung lifestyle niyo. Kung gusto niyo maging maayos yung mental health ninyo, ang emotional health, lahat kasama-sama na yan, di ba? So, yan, pagka na kayo ng nakakaramdam na kayo ng pagbabago sa personality ng asawa nyo, makakakilala nyo, or madalas makalimot, ganyan din. Isa rin yan, di ba? Memory loss, ganyan. Either fix your gut, fix your lifestyle, muscles, ganyan, build some muscles. Nutrition. You can never go wrong. Sabi nga nila, ang weight training daw is one of the best exercise for your brain. It's better than solving crossword puzzles, sabi nila. So, yung learning, mas better para yung weight training kumpara dun. Imagine mo yun, ha? Ganun kalaki ang impact ng muscle sa brain. Exercise talaga. Diba? Weight training. Weight training, specifically. Kaya as you age, weight training, dami ng doctors ngayon na ang pinaka nila ngayon, message is to weight train. Dr. Peter Attia, sila Dr. Gabriel Lyons, muscles, tissue are the tissues for longevity, for mental health also. Very important. Lahat sila napaka-fit, itong mga doctor na to. Lahat sila super fit. Saka hindi lang sila doctors, sila geriatric doctors. Inaayos sila yung mga matatanda talaga. So yun, Coach Louie, may mga ma-add ka ba about mental health? Yun lang, dapat talaga pagtuunan din natin ng pansin to kasi at the end of the day, prevention is better than cure. Very important message po to. Sana mapanood ng lahat. I-prevent natin. Prevent natin. Ako, lahat ng mga ito, Coach Louie, while I was learning about it, wala akong ginawa kundi magkwento sa mga kapatid ko at sa misis ko about lahat ng natututunan ko. Ay, ganun pala yun. Ay, kaya pala minsan, ganyan. Ayan, kaya pala ikaw, minsan nakakalimot ka na. Ganyan, sama ng gut mo, sabi ko sa kanya. Sa misis ko, di ba? Ikaw may gut issue ka kasi may eczema ka, may ganyan na. Kaya pala minsan, kalimutin ka, ganyan. Kaya pala minsan, sama ng mood mo. Sorry sa misis ko. Pero ayusin mo yung gut mo, sabi ko. Pero, yun nga, may mga worst scenario pa. Mga iba dyan, kaya listen to your, di ba? Or spread the message to other people. Okay? Pusin na natin. Alright. Wala na tayo nakalimutan siguro. So that's it. The main message po is fix your gut, fix weight train, eat whole food. Diba? Tapos kapag talagang may sleep, nutrition, meditation, manage your stress. Manage your stress. Ulit tayo dyan. Lahat kasi sobrang stressful. Walang taong walang may stress, but we have to learn how to manage. Alright. Paalam na tayo, Coach Louie. Alright, thank you very much. Like and share. Yeah, don't forget to subscribe po or comment. Comment down below kung may mga questions kayo or mga topics na gusto niyo pang matutunan or pag-usapan natin. So that's it. Thank you. Bye for now. Thank you.